15 billion pesos. Oo. Okay. Ang project ay kung tawagin ay TICAS. Ang number na to, it represents how much total market capitalization, kumbaga combined value ng lahat ng mga listed companies, bumagsak. Madam Senator, Senator Laila de Lima, Senator Risa Ontiveros, alam ko po, hindi nyo rin po ito magugustuhan. Bagsak na talaga ang Pilipinas. Mukhang hindi na umano makabangon pa ang Pilipinas sa pagbagsak ng ekonomiya. Katakot-takot po yung binagsak. 5 trillion pesos po yung ibinagsak na wala sa stock market under Marcos admin. Patay kang bata ka. Mukhang wala ng pag-asa ang Pilipinas sa administrasyong ito. Talagang wala ng pag-asa. Mantakin mo, pati Armed Forces of the Philippines, meron ding ghost projects. Pambihira. Ito po yung mga inaasahan po natin na, kakalaban sa mga kurakot. Pero bakit merong isyong ganito? My God, alam nyo po ba kung magkano din yung di umanong ghost projects sa Armed Forces of the Philippines? 15 billion pesos, my God. Ano na nangyayari sa bansang ito under Marcos admin? Nakakainit, no? O ito, supporter ni Bongbong Marcos na si Katunyeng, masyado nang pinipersonal ng mga dilawan. Pati anak niya dinamay na, anak ng baka, oh. Ako, galit ako kay Tunyeng, pero hindi ko dinadama yung ano niya, yung pamilya, anak, putay. Ano na lang sana, yung issue bisla sana ba? Baga diskusyon lang to diskusyon, sagutan lang patungkol sa issue, paano mo sagutin yung mga kalaban mo. Kaso ang problema kasi, marumi talaga Tunyeng yung dilawang lumaro. Kaya sabihin ko sana, ikaw sasabihan kita na merisi ka. Pero sa anak mo, kawawa naman po Tunyeng yung anak mo. Sa pagkakataong ito, naawa lang ako sa anak ni Tunyeng. Pero kay Tunyeng, hindi po ako naawa ni Maliana. Pero sana yung mga dilawan, putsakin na masyadong below the belt, komunistang komunista eh. Mga bataan ni Hontiveros, ganun sila karumi maglaro. Pero mga DDS, hindi naman ganyan tayo eh. Ni minsan ako, galit ako sa hinayupak na to, pero di naman ako below the belt bumanat, pati yung anak niya. Grabe naman. Issue based lang pag-uusapan natin. Diba ho, hindi yung mamimersonal ka kung ano-anong pinagsasabi mo. Kaya mapag-usapan lang natin ito kasi kawawa yung anak niya, hindi si Tunyeng. Ay, palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Maraming salamat sa mga bagong subscribers. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Grabe ang korupsyon sa ating bansa, kaliwat kanan na. Kaya marami pong nga issue, lumalabas, marami ng mga pangalan na nadadamay. Dahil dito sa gobyerno na napabayaan talaga ng todo ang korupsyon sa ating bansa. Unahin na po muna natin si Katunyeng. Ako, hindi ako kakampi kay Tunyeng. Kakampi ako sa anak ni Tunyeng. Kasi alam po natin na yung anak ni Tunyeng ay merong cancer. Grabe po yung ginawa kay Tunyeng ng mga dilawan eh. Mga pinklawan. Kinasok lahat ng buhay ni Tunyeng, pati anak, asawa, kinaladkad, puta, below the belt na po yan eh. Dapat Tunyeng, magkaso ka. Kailan nagsimula itong pagbanat ng mga dilawan kay Tunyeng? Abaho, yung isiniwalat ni Tunyeng na si Risa Hontiveros, puta, corruption nga rin ho eh. Merong insertion na 3 billion pesos. May flood control projects na 700 million pesos na agad naman kinontra ni Hontiveros. Pero hindi nga totoo na wala siyang insertion. Meron nga kasi inamin niya mismo ni Hontiveros na meron siyang amendments.
Ngayon, pinutakti ng todo si Tunying. At tayo nga rin po sa Bisdak Pilipinas, kinontent natin yon. Dahil may dokumento na inilabas si Katunying patungkol sa mga insertion ni Reza Hontiveros. At meron pa ngang mga ghost projects. Animal talagang Pilipinas. Puno ng mga buaya, anak ng kamote. Merong isang artista, no, na binastos din yung tindahan ni Tunying, pumunta doon sa, nakita ko rin yung kay Tunying tindahan doon sa sa airport. Mukhang 2 bisis lang ako, Tunying, nakabili dyan sa tindahan sa airport. Talagang hindi ko nga pinansin yan, yung mga banat ng isang dating artista. Pero kukonek na lang natin kasi below the belt na yung nangyayari. Kawawa naman yung anak ni Tunying. Hindi si Tunying, hindi ako naawa kay Tunying. Ito, pakinggan natin itong pambabastos ng isang artista. Ayan, yan, yung pwesto na yan. Bibili sana ako ng fake news. Grabe, no? Tindi ng mga dilawan. Ginawan ko ng tawa, Bibili sana ako ng fake news. Anak ng kamuti talaga itong mga tirada ng mga dilawan bastos, no? Artista din yan. May pinag-aralan ba yan siya? Sana bago ka gumawa ng ganyan, no? Talagang sinadya niya sa tindahan. Anong kinalaman ng tindahan, pag tiningnan mo, wala mang fake news sa sinasabi ni Katunying na merong 3 billion na insertion. Alam niyo itong mga pinklawan, masyadong bilib kay Reza Hontiveros na hindi kawatan. Ano nga yan may issue nga sa PhilHealth, nakalimutan nyo, mga dilawan. Ayan tayo Pag kayo, malinis kayo, animal. Ang dilawan, pulawan, ang pinakamarumi sa lahat sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya huwag kayo magmamalinis. Pareho lang kayo. Yung sinusuporta ni Tunying, pareho lang kayo. Pero yung parang bastusin mo yung tindahan, pupunta ka, ibang usapan na yan. Nagbabayad din naman yata ng tax yan si Katunying. Di sana yung pinuntahan mo, ma'am, yung bahay ni Reza Hontiveros at sabihin mo, ibalik mo yung 3 billion pesos. Disclaimer hindi ko kinakampihan si Tunying. Ang akin lang dito kasi nga, below the belt yung banat. Sinagot yan ni Tunying Ito. Inggan natin si Tunying. Ito pong dating artista pa ba ngayon? Si Pinky Amador. Pinuntahan ng aming tindahan doon sa airport. Tapos parang ang dating kunwari kakain siya, bibili siya, tapos nasa fake news. So in other words, ito ay pag-atake sa atin kahit na siya mismo. Mukha naman siyang matalino, no? Mukha naman siyang matalino, pero mukha hindi niya rin naiintindihan tong pinag-uusapan natin. O kaya kung narinig man niya ang ating paliwanag, hindi naman niya uunawain sapagkat may mga taong ganun nakakarinig, nakakabasa, nakakapanood, nakakakita, pero hindi makaunawa o ayaw umunawa. May mga ganun. Alam niyo, ginawa niya ganun, tapos nag-viral. Alam niyo kung sino ang sinaktan niyo doon, Ma'am Pinky? Kung sino ang sinaktan niyo? Ano po? Liado. Hindi po ako. Kahit pa paano, alam niyo yung sa airport na yun, medyo maganda ang benta noon Sa totoo lang. Sa totoo lang, opo. Medyo maganda po benta noon. Anong ang sinaktan niyo kung sino? Yung mismong mga tao na nagtatrabaho doon. Correct. Yung aming pong mga kapwa-empleyado doon. Tama ka dyan, Tunying. Alam nyo, mababait yung yung empleyado dyan kay Tunying Tsaka wala silang ginalaman sa politics sila nagbabayad sila, magandang masarap ang pagkain, magandang serbisyo, wala pong dyan. Wala pong issue dyan. Ang issue kasi dito, yung corruption. Na itong si Reza Hontiveros, meron insertion. Ayaw nila matanggap na ganyan din si Hontiveros, mga hunghang kayo. Tanggapin nyo at ang tanungin nyo na lang kay Hontiveros, magkano ang kickbacks? Kasi, isipin mo, pinag-viral mo, tapos yung tindahan doon may nagbabantay, pwede yung kasuhan ni Katunying, yung si Pinky Amador ng cyber libel kasi pinost niya Tsaka bakit siya nagpicture sa
nag-video siya sa tindahan nang walang pahintulot. So, pwede ka rin mag-wiretapping yan. Patay kang bata. At saka merong patama dyan si Katonyeng. Nagpost si Katonyeng. Yung pabili ng fake news, gumante rin din si Katonyeng dyan eh. Nasaan ba yun? Yeng! Binanatang ka na, Yeng! Tonyeng! Ng mga pinklawan-dilawan eh. Sa totoo lang, ang pinakabastos po ng mga supporters, yan Dilawan, Pinklawan, tsaka Pulawan. Pareho lang din naman kayo, Tonyeng eh. Makabanat ka rin sa mga Duterte, Tonyeng, di ba? Matindi. Ang tawag dyan sa'yo, Tonyeng, karma. Sabi ni Tonyeng dyan, Ma'am Pinky Amador, wala pong fake news sa amin. Pero try nyo po ang malutong na mura pa na rice crackers. Okay sana yung ganun ba? Sagutan lang, no? Sasagutin mo yung si Tonyeng, sasagot din si Tonyeng, kasi si Tonyeng man talaga ang dapat na banatan ninyo. Yan ang mahalaga doon. So, yung issue, ang issue dyan yung yung 3 billion pesos na insertion ni Hontiveros. Sana ipaniliwanag nyo sana na Tonyeng. Hindi yan totoo. Maglatag ka ng dokumento. Kaso nga lang, itong mga Dilawan, Pinklawan, talagang sanay mag-fake news. Kasama rin sila ng mga supporters ni Bangag. Si Tonyeng, minsan din, nag-fake news din yan sa mga Duterte. Anak ng baka eh. Again hindi ko yung kinakampihan si Tonyeng. Naawa ako sa anak niya kasi nga, nakaka-relate ho ako eh. Kasi yung asawa ko, meron ding carcinoma, di ba? Meron ditong bukol at naoperahan. Survivor din yung asawa ko pagdating sa cancer. Ito si Tonyeng, yung anak niya survivor. Nakakainis lang dahil nadamay pa ng mga Dilawan. Kaya kayong mga Dilawan, mga hinayupak kayo, pareho lang kayo ng mga Pulawan. Sana maglaho na kayo na parang mga bula para matitino ng matira sa bansang ito. Okay, pakinggan natin kung paano po nanggagalaiti si Tonyeng. Paano siya, ngingiyak-ngiyak na si Tonyeng dyan eh. Siyempre, anak na ng binabanatan niya. Below the belt nga. Ito, pakinggan natin. Madam Senator, Senator Laila de Lima, Senator Risa Hontiveros, alam ko po, hindi nyo rin po ito magugustuhan. Senator Risa Hontiveros, Senator Laila de Lima, at pati na rin si Congressman Che Jokno ng Akbayan Party List. Alam ko po hindi nyo ito magugustuhan. Dahil po sa malabis na pagmamahal sa inyo, Senator Risa, ng inyong mga taga-suporta, imbis po na makipagtalamitam sa atin ng punto por punto, issue sa issue, ano po ginawa nila? Ang ginawa po nila ay kinuyog ang social media ng inyong lingkod. Okay lang po yun, ako yun eh. Ng aking may bahay, ng aking mga anak. Pero ang totoo po nun, kung bakit po alam ko hindi nyo ito magugustuhan, sapagkat mas matitindi po yung ginawa nila sa aking anak na si Zoe. Marami naman siguro sa inyo ang nakakabatid na si Zoe po ay dumaan sa matinding pagsubok ng karamdaman. Nagkaroon po siya ng sakit, nagkaroon po siya ng cancer, ng leukemia. Subalit sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, siya po ay himalang gumaling. At ngayon po ay 3 taon na po siya na cancer-free. Ngayon pa man, kahit po siya ay cancer-free na, alagang-alaga po namin tong batang ito, pati ng kanyang nakababatang kapatid, sumusuporta po sa kanyang ate, sapagkat yung pong trauma ng pagkakaroon ng cancer ay hindi po madali. Hindi po madaling matanggal sa isip ng isang bata. Isip-isipin po nyo nung siya ay unang nagkasakit, siya ay 11 years old pa lamang. Hanggang sa siya po nakipagbaka sa sakit na ito sa loob ng 3 taon. Alam niyo po kung anong pinagsasasabi ng mga nagpunta sa social media ni Zoe? Mamatay ka na sana. Nako! Nak ng kamote, oh. Bumalik sana yung cancer mo. Grabe, no?
deserve to die. Nako, dapat yung mga kurakot ang deserve to die. Grabe, oh. Yan po ba ang uri ng mga tao na sumusuporta po sa inyo, Madam Senator? Nyak-nyak si Tunying dyan. Ganyan po ba ang mga tao na ipinaglalaban po ninyo? Alam ko, nasaktan kayo dahil sa nasa pedestal si Senator Risa Ontiveros. Nasa pedestal. Kawawa naman yung anak ni Tunying, hindi si Tunying. Ano ba pinanggagawa mo kasi Tunying? Alam nyo, kahit ako, galit ako kay Tunying, hindi ko kayang gawin yung ganun na mamatay na sana anak mo, babalik sana yung cancer. Masyado na pong below the belt yan. Ang dapat mapag-usapan, yung totoong issue, yung totoong magnanakaw. Sana kung sasabihin ninyo, mamatay na lang magnanakaw, Ontiveros, okay, siguro yun. Kasi sila naman magnanakaw, di ba? Pero yung damay mo yung anak ni Tunying, wala rin namang nanakaw yun sa kaba ng bayan. Ibang usapan na yun. Talagang personalan na yung datingan. Hindi mga mabastos talaga. Yung mga supporters, mga dilawan, pinklawan, pareho lang din naman sila. Mga pulawan. Yan si Tunying. Maka Tunying, nakarma ka rin ng mga Duterte kasi matindi po yung banat mo rin sa mga Duterte. Pero wala tayong ano dun. That's part of criticism. Pero yung anak na idamay, ibang usapan yon. O ito mga kabistak, ako'y nagtataka lang, no? Nagtataka lang talaga ako na, di ba, sinisingaw tayo ni Tunying dahil binabanatan daw siya ng mga dilawan dahil sa mga DDAs na kinontent. Natural, magko-content talaga kami Tunying, no? Na tungkol dito kay Risa Hontiveros, naglawas ka ng datos Siyempre kami, galit kami sa mga dilawan, binanatan mo, talagang banatan din po namin. Ikaw nag-umpisa dyan pero wag nyo kaming sisihin. Pero nakapagtataka kahit papano tayong mga DDS, meron simpatiya tayo dito sa mga ginagawa, labang kay Tunying. Ako'y naawa sa anak ni Tunying. Hindi ako naawa kay Tunying. Pero bakit itong mga pulawan, mga ensaymada vloggers, nakapagtataka, bakit hindi po nila ipinagtanggol itong si Tunying laban sa mga dilawan? Na nung una, sabi ko, wala, optics lang to, parang palabas lang to. For the show lang, diversionary tactics. Pero matindi na pati anak niya, dinamay niya, hindi na to optics. Pati yung asawa niya, dinamay niya, dinamay na, tindahan, dinamay na, hindi na talaga optics to. Hindi na palabas. Ang nakita ko dito ay talagang tinamaan ng mga dilawan. Ang problema, itong si Tunying, pati yung anak niya, kinaladkad ng mga dilawan. Putsang ina ako, ang tagal ko naman nagiging kritisismo ng Marcos admin At saka kay Tunying, binibira ko rin yan, pero hindi ko naman dinama yung anak niya. Masyado naman itong mga dilawan, mga hinayupak. Huwag niyong pagtakpan ang korupsyon. Kung galit kayo sa korupsyon, putsang ina, walang pinipili. Kasama yung amo nyo na si Ontiveros, ipakulong nyo yan. Dahil ang Pilipinas ngayon, nababalot na ng korupsyon. Ito ang katotohanan. Mantakin mo mga kabisdak, magulat-gulat ka. Na pati Armed Forces of the Philippines meron ding issue patungkol sa ghost projects. Magkano ba ang halaga? 15 billion pesos. Nung una, hindi ako naniniwala Nung ibinalita ho ito, at saka hindi ko rin talaga napansin na meron palang issue dito. Yung Armed Forces of the Philippines patungkol sa korupsyon. Kagahapon lang, lumabas ang issue na nalaman ko na yung itinanggi na di umano ng Armed Forces of the Philippines, yung corruption patungkol ho dyan. 15 billion Pero
inanap ko po yung makahanap pa tayo ng source para hindi tayo magiging fake news. Sa hearing pala ito, budget pala ito ng National Defense. Doon pala lumutang ang isyong merong ghost projects ang militar. Armed Forces of the Philippines, patay kang Browner ka. Kaya pala ayaw lumaban sa korupsyon. Tablado rin pala silang may issue. At ang nagpalaki ho nito ay yung saganang mamamayan. Sa NIT 25, yun po ang medyo blurred na nga ho yung nakita kong video. Pero ito, pakinggan po natin kung paano nagmula yung 15 billion pesos na ghost projects sa Armed Forces of the Philippines. O ito. 15 billion pesos. Oo. Okay. Ang project ay kung tawagin ay TICAS. Ha? Tikas. Tama, mga sundalo talaga. Tikas. Mga matitikas talaga yan. Oo. Programang TICAS. Sa Bisaya yung TICAS eh. Pag nanakaw yan eh. Oh, sa amin. Kasi ng mga Bisaya dito, di ba yung TICAS? Pandarambong yan. Nanluluko ka pag nanakaw yan. Putya ina. Yan pala programa sa Armed Forces of the Philippines, TICAS. Baka naman TICAS pahinga. Sa amin talaga yung TICAS eh. Pandarambong yan eh. Tuloy. Project Tikas. TICAS. Pero ang ibig sabihin yan ay tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Nako. TICAS program ng DPWH. So, programa ng DPWH to para sa mga mga sundalo natin. Kaya TICAS ang tawag. Alam ba ito ni General Romeo Browner? Palagi ko alam niya ito. Mm. Kasi para sa kanila to ha? Mula 2023 hanggang 2025, 15 billion ang Kabuuan? Oo. Dapat ang itatayo nito, mga barracks o Lahat ng mga nationwide. Oo. Lahat ng mga kailangan ng mga sundalo. Grabe. Lumilitaw, yung mga project pala, kung hindi man natapos, hindi nagamit. My God. Ibig sabihin, may mga hindi na... Oo nga naman, paano mo gagamitin yung hindi tapos sa proyekto, di ba? Oo nga naman. Pero nireport din ba nilang completed ito? Completed! Patay kang 15 bata billion ka. pesos proyekto ng DPWH para sa militar. Completed. Completed! Wala na, Pilipinas. Makakapanginig lalo Ito, ng pakinggan mo. Oo. Sabi ni Defense Secretary Gibocho Doro, merong 944 projects sa TICAS program. Nationwide, 944. Okay. 648 nakaabot ng first phase. Poste-poste lang. Ano lang yan? Yan, siguro poste-poste. Poste-poste. Yung land development, siguro. 600, majority 648, di ba? Okay. Puta, Ghost Project 600 plus. Pero dineklara completed. Patay kang Grabe ito, bata ka. Nelson, ha? Hindi maliit talaga, 15 billion. Sa isang bin, anomalya din pala ito. Anomalya. Sino kaya proponent nito, no? Sino kaya proponent? Diba? Pero ang gusto ko malaman ito, alam nga namang maaprubahan ng budget at may tayo yung building sa base ng sundalo na hindi alam ng opisyal. Siyempre, pipirmahan nila yan. Yung camp commander, yung kung sino man, di ba? Siyempre, aprobahan nila. Alam nga naman pumasok doon yung construction worker ng DPW. May gagawa kami ito, wala kayong pakialam, ha? Yes. Baka kinulata ka ng M16 na pagka nagkataon. Kaya nga. Malalim ito, Jen. Puta, Browner, animal, mag-resign ka nang hinayupa ka. Wala naambunan talaga ni gusto nating malaman, sino yung mga kontraktor doon sa 600 plus na proyekto na ghost projects. Kasi parang mga poste-poste lang pero inireport ng DPWH completed. So, yan ang maliwanag na ghost projects. Tangina talaga naman. Sino yung contractor doon? Magkano yung kickbacks? Siyempre, nasa loob yan ng Armed Forces of the Philippines eh. Natural sila may control dyan. Alam ni Browner dyan. Alam niya yan. 15 billion pesos. Naturuan ni Saldico to. Naturuan ni Tambaloslos. Di ba ho? Tuwang-tuwa sa 150 pesos pero
Kawawa naman yung mga military dyan. 350 pala na dagdag allowance sa tuwa na kay Tambaloslos, pero ito pala, mas malaki na usapin, 15 billion pesos po ang hinahanap natin dito sa Armed Forces of the Philippines na di umano'y mayroong ghost projects na hindi pa tapos, in-report completed. Kaya pala puro BBM ang mga hinayupak Kasi gustong magpakasasa sa pera ng bayan. Ano bang mangyayari sa Pilipinas? Sila yung sumbungan natin, umaasa pa tayo sa kanila, di ba? Umaasa tayo sa kanila na tumulong kalabanin ang mga sindikato, korupsyon sa bansang ito. Ang problema sila, meron din silang issue. Paano ho ito? 15 billion pesos, my God. Sige nga, ipa-audit nyo sa taong bayan, yung 600 na proyekto na sinabi completed, papuntahin nyo po ang mga political vlogger dyan, pabidyohan nyo po kung totoong completed na pakinabangan ba? 15 billion pesos, putang ina, pira ng bayan yan. Hindi ang pira ng mga hinayupak ng mga politikong mga buhaya, Tambaloslos, Saldico at Bongbong Marcos. Kaya kapit na kapit yung mga general na kahit pati si Tatay Digong na traidor, pumayag silang traidorin. Kaya pala. My God, 15 billion, bilyones. Sino naghati-hati niyan? Sinong nakinabang niyan? Kumanta ka, Browner. Pero hindi malo, itinanggi nila Itinanggi nila. Ito, pakinggan natin yung balita, The Armed Forces of the Philippines has denied allegations of supposed 15 billion pesos worth of ghost projects from 2023 to 2025, calling the claims malicious and baseless. In a statement, the AFP said the accusations spreading online are false and aimed at discrediting the organization and its leadership. The military clarified that it does not implement or receive funds for infrastructure projects. Under the TICAS program or Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad, all construction projects for military facilities are funded and managed by the Department of Public Works and Highways. AFP Chief General Romeo Bronner Jr. stressed that the military only identifies the facilities it needs while the DPWH handles the planning, bidding, and implementation. Meanwhile, the Department of National Defense has recommended scrapping unfinished DPWH-implemented military projects under the TICAS program. This comes after Senator Win Gatchalian flagged several uncompleted structures for the Philippine Air Force. Gatchalian has since proposed to transfer the 3 billion peso TICAS allocation from the DPWH to the DND for 2026, a move supported by Defense Secretary Gilberto Teodoro and AFP Chief General Romeo Bronner. Bronner said he backs the transfer to ensure quality, accountability, and to prevent any possibility of ghost projects in future military infrastructure programs. Wala, kahit anong deny mo, sabi mo na wala kaming kinalaman dyan kasi ang proyekto DPWH naman talaga ang gagawa. Pero kaninong project yan? Project ho ninyo yan Kagaya lang po sa Congressional District Project, mga flood control. Kaninong proyekto yan? Mga kongresista. Sino may control? Mga kongresista. Sino yung proponent? Mga kongresista. Sino nakatanggap ng kickbacks na 25 to 30%? Mga kongresista. So dito, kanino proyekto? Armed Forces of the Philippines. Sino may control? Armed Forces of the Philippines. Kung may kickbacks, sino makakuha ng kickbacks? Alangan naman ako. Hindi, Armed Forces of the Philippines, mga general. Putsang ina, maawa kayo sa bayan. Magsabi kayo ng totoo. Ilang percent? Si Gibo man yan nagsabi na unfinished. At doon naman sa Senate hearing yan, nagkabistuhan. Yan tayo Kaya pala ang Pilipinas hindi umuusad. Kaya pala ang Pilipinas pabagsak ng pabagsak. Mismong mga militar may issue sa korupsyon. 15 billion pesos. Ano pa ang aasahan natin? May kinabukasan pa ba tayo sa ating bansa? Ito yung mga inaasahan natin na kalabanin yung mga kurakot sa gobyerno. Pero sila may issue din na korupsyon. 15 billion pesos. Di umanong
Ghost projects, hindi tapos. Pero idineklarang completed. O ang tawag doon, anong tawag doon? Ghost projects. Magkano? 15 billion. Sinong kumita? Sino yung proponents? Sino ang nakinabang? Sino mga general? Grabe, no? Kung sino yung inaasahan natin para makatuwang at tumulong laban sa mga kurakot, sila pa yung may issue ngayon. Kaya pala, ayaw sumama sa mga panawagan ng maraming Pilipino dahil sila sabit din sa pangungurakot. Kawawa ng Pilipinas ngayon, mantakin mo, palubog na tayo, pabagsak na ho tayo. Sino na lang ang magsalba sa atin? Hindi tayo na lang pala kung ganoon. Mantakin mo ha, makailan, inulat na ang gobyerno ng Pilipinas ay merong 1.7 trillion pesos na nawala sa Philippine stock market. O ito po yung nangyayari dyan, di ba? O, paano na ho ito? Wala na tayong maaasahan dito. Sabi nga ng Security Exchange Commission, 1.7 trillion pesos ang nawala sa Philippine stock market. Kinuntra nga ho yan eh. Ng gabinete ni Bongbong Marcos, puta, mga sinungaling. No? Ano ba yung Philippine stock market? Ito po yung may kinalaman sa ating ekonomiya. Pag nawawala yung mga investors sa atin, matik yan, bagsak tayo. Pero itinanggi po yan ng Palacio de Polvorón. Pero bago po natin pakinggan yung pagtatanggi, dahil meron namang bago ngayon na inilabas kagabi, hindi lang pala 1.7 trillion, kundi 5 trillion na ito ang mitya na bagsak ng Pilipinas at hindi na tayo makakabawi pa. Pakinggan natin yung simpleng paliwanag dyan patungkol sa nawala na 1.7 trillion pesos sa stock market natin. Ito simpleng paliwanag, hindi masyadong technical. Ito, I just read in Facebook that the Philippine stock market, 1.7 trillion wealth wiped out by corruption woes, sabi ng SEC. So, ano ibig sabihin ng pusa to? Sabi ng Security and Exchange Commission, investors in the Philippine stock market collectively lost 1.7 trillion pesos in value over the past 3 weeks. 3 weeks ago lang. So, itong number na to, it represents how much total market capitalization, kumbaga combined value ng lahat ng mga listed companies, bumagsak. And ang reason na cited ng SEC is because of the corruption. Meaning, yung mga issues about corruption, political instability, or lack of investors' confidence have caused investors, mapa-local man yan, mapa-foreign, binibenta nila yung mga shares nila. That is why bumabagsak yung stock prices. So in simple terms, malaki ang nawala sa Philippine stock market dahil sa mga investors na nagpo-pull out dahil sa concern nila about the corruption. Kasi kapag yung confidence level ng mga investors is bumabagsak about a certain country, a certain instrument, asset, bumabagsak talaga yung presyo. That is why yung total value ng market is bumabagsak din. So, anong direct impact nito sa Pilipinas? So, number one, kapag bumagsak ang confidence sa mga investors at nakakita sila ng mga headlines about corruption, about massive losses, nawawala sila ng tiwala doon sa sistema. So, ngayon, yung mga foreign investors, possibly they will pull out their funds and delay their new investments. So, kaya nababawasan yung mga capital inflows. So, yung mga local investors, i-move na lang nila yung investment nila sa mga mas safe, US dollar, gold, time deposit. So, ang epekto nito, less ang investment, slower ang business growth, mas onti yung trabaho. Pangalawang epekto nito is babagsak ang value ng peso. Siyempre, kapag bumagsak ang value ng peso, ano mangyari? Mas nagmamahal yung mga imports. Siyempre, karamihan naman ng mga goods natin dito sa Pilipinas, puro mga imports. So, yung mga gasolina, mga krudo, yung mga iba't ibang mga raw materials, mga goods. So, since mababa ang value ng peso at mataas ang value ng US dollar compared sa peso, so mas nagiging mahal yung bilihin natin. Kasi mahal yung import eh. So, kung tataas yung presyo, ibig sabihin tataas yung inflation. Pag tumataas yung inflation, ibig sabihin tumataas din yung cost of living.
So, kawawa na naman mga Pilipino dito. Number 3, syempre yung mga negosyo, mas nahihirapan sila mag-raise ng funds. Kasi guys, sa stock market, yung mga kumpanya dyan sila nakakapag-raise ng capital para sa mga business expansion nila. So ngayon, if the market crashes, yung mga negosyo ay mahihirapan sila at mas magiging mahal para sa kanila na mag-raise ng funds through stock offerings. So yung mga ibang kumpanya, ang gagawin na lang nila, magka-cut cost na lang sila or magde-delay sila ng mga projects or worse, baka magtanggal pa sila ng mga empleyado. Kasi kapag mas mabagal ang corporate growth, mas onti rin yung mga opportunities na pumapasok sa mga bagong trabaho. So, syempre, para sa atin, maraming mawawalan ng trabaho, maraming hindi magkakatrabaho. Dahil nga, mabagal ang growth ng mga kumpanya. Fourth is, magiging negative yung public sentiments. Syempre, pag nakita ng mga tao na, 1.7 trillion yun nawala. Syempre, maapektuhan kung ano yung mararamdaman ng mga consumers at ng mga entrepreneurs. So, ngayon, yung mga consumers, medyo magiging matipid sila. So, hindi sila masyado gagastos. Kasi tatakot sila Kasi baka magkaroon ng recession, additional inflation, or financial crisis. So, yung mga consumer, hindi sila masyado gagastos. Syempre, yung mga entrepreneurs din, yung mga businessman dyan, syempre, didelay na muna nila yung mga business expansion nila kasi natatakot sila na baka hindi maging okay or maging maganda yung resulta ng mga i-expand nila sa negosyo nila. So, didelay na muna nila yun. So, kapag walang masyadong spending sa market or umiikot sa ekonomiya na pera, walang masyadong circulation ng money sa ekonomiya, ang nangyayari is, mabagal yung ekonomiya natin. Mas lalong walang nagiging activity overall. And it's not good for the economy. At ang pinakamasakla pa dito, syempre, mas pumapangit din yung government image tsaka mga policy impact, which is matagal naman ng pangit. Pero mas lumalala. Syempre, globally, nakikita yan ng mga ibang investors na gusto mag-induce ng capital sa Pilipinas, na nakikita nila ng maganda opportunity na mag-invest dito. So, hindi na lang nila gagawin yun kasi, dahil palang korupsyon dyan. Syempre, nakikita ng mga investors or ng mga ibang bansa na, ang weak nung governance and accountability, which is nakaka-apekto rin talaga dun sa credit rating natin. Tsaka dun sa cost of government borrowing natin. So ngayon, paano pa magkakaroon ng mga future reforms? Kasi syempre, kung mas mahal na yung pag-utang sa ibang bansa, mas unti yung pera for public projects. Okay, tuloy lang natin. Ang ganda ng paliwanag. Para lang yan sa bangko, kung mag-a-apply ka ng loan, hindi ka pautangin ng bangko pag nakita nila na, pangit ng credit rating nito. Maraming nangyayaring corruption dun sa kumpanya nila. Maraming mga anomalya nangyayari. So, hindi ko i-approve yung loan nito. Same with us. If nakita ng mga ibang investors, ibang mga countries na nag-i-invest dito na, hindi pala okay dyan. Wag na lang. Sa iba na lang tayo. So, lesser yung funds for us na magkaroon ng progress sa growth ng Pilipinas. So, yung 1.7 trillion pesos, hindi lang yan numero. Reflection po yan kung gaano kalala yung corruption at gaano to nakakaapekto sa overall confidence ng mga investors at kung paano to kaya niyang sirain yung buong ekonomiya. When investors lose their trust, the capital leaves, the peso weakens, prices will rise, and ordinary Filipinos eventually feel the pain. Kaya yung stock market na yan ang economic pulso ng ekonomiya ng Pilipinas. At ngayon, sinasabi sa atin na kailangan natin ng transparency, accountability, and good governance. At hindi to optional. They're essential if we really want true growth and stability. And I'm doing this content to make you all aware sa kung anong nangyayari sa Pilipinas. Kailangan natin maging aware. Kailangan natin magalit sa nangyayari. Kasi sa atin ang epekto nito. Correct. Tayo ang kawawa dito. Ang galing ng paliwanag, no? 1.7 trillion pa lang yung pinag-uusapan dyan ni Madam. Maraming salamat, ma'am. Hiniram ko po yung video mo. Credit po kay Lady Dinelli. Ayan. Thank you so much po sa inyo. Kasi nga, gusto ko yung word na ginamit niya, ang Philippine stock market, ito po ay pulso ng ekonomiya ng Pilipinas. Tama ho dyan. Kasi dito po nagbabase kung ano ang tinatakbo na po ng ekonomiya ng isang bansa. Pag bumabagsak ang stock market, so ibig sabihin, bagsak ang ekonomiya. Pag tumataas ang stock market, ibig sabihin, tumataas ang ekonomiya, lumalago. Pero ngayon, ito na nga ho, pinag-uusapan natin, 1.7 trillion pesos. Nawawala na ng kumpiyansa ang mga
foreign investors, hindi lang foreign investors, kundi pati yung mga local investors. So, yung iba, hindi na nag-expand kasi nga natatakot sa sobrang daming korupsyon. Yung iba nag-cross-cut. Hindi na nag-hire ang iba. Nagliliop pa sila. Nagtatanggal pa ng mga empleyado para makatipid. Dahil ayaw nila mag-expand dahil sa sandamakmak na korupsyon under Marcos admin. Gaya sa asawa ko, mantakin mo. Sampung tao dapat ang magtatrabaho. Pero anong nangyayari? Isa na lang. Nag-cross-cutting sila. At hindi pa mag-i-increase yan ng sahod. Kasi nga, because of corruption, nang dahil sa ekonomiyang bagsak. Agad po yan pinasinungalingan ng gabinete ni Bongbong Marcos. Talaga silang mga budol sila. Yung katotohanan na nangyayari sa bansa, pinagtatakpan nila. Buti na lang ngayon, mayroong mga social media, may mga political vloggers, kagaya ito si Madam nagko-content, na pinaliwanag sa atin yung kahalagahan ng galaw ng Philippine Stock Exchange. Ito mga kababayan ko, niribat yan ng Palacio de Polvoron. Fake news daw. Fake news daw yung sinasabi ng Security Exchange Commission na mayroong 1.7 trillion na na-wipe out because of corruption. Alam mo naman, itong Marcos admin, mga sinungaling ito, pakinggan natin. Tanggap ko po yung question na tinatanong yung lahat. Unfortunately po, the Securities and Exchange Commission chairman was quoting off a confirmed fake news SOCMED post designed to catch attention and falsely sensationalize. The attributed source confirmed na fake news po ito at hindi galing sa kanila. The fact is, the drop wasn't 12%. You may confirm this with the Philippine Stock Exchange or your favorite stockbroker. Lahat po yan, alam nila. Public knowledge po lahat ng index po natin. And I have personally confirmed this with the PSE president and the top brokers in the stock market. For the period mentioned, which is August 11 to 29, the main PSE drop was only 1.6%. As a matter of fact, it was 1.58%. And the all shares index in our Philippine stock market of 282 companies, the drop was only 1.5%. And in terms of the market cap, which is the clickbait number of that fake SOCMED post, the drop po is only 1.4%. So these are all easily verifiable. You can confirm this later with the PSE, the Philippine Stock Exchange po. Or kahit sinong stockbroker po, alam po nilang lahat to. Public knowledge po lahat ng detalye po na to. And as a matter of fact, your very own colleague from the Inquirer in BizBuzz on September 5, written by Ian Sigaral, himself said that completely fake news po ito and he debunked it already on September 5. So, unfortunately, nangyari po ito pero confirmed po ito by multiple sources na fake news po ito, including the attributed source of the SOCMED post. So sana po, wag na po tayo loko po sa fake news. Alam mo, the last time I was here, sa harap niyo po, I was also here to debunk fake news. Nakakalungkot po na I'm here again to debunk fake news again. Fake news daw yung 1.7 trillion pesos na nawala sa stock market dahil sa issue ng korupsyon. Ngayon binawi rin ng alam ko, mukhang tinakot yata nila yung Security Exchange Commission na, bakit ka nagpalabas ng ganun? Hindi totoo yun. Bawiin mo. Kaya ito nag-press con siya. Siya po ay, ito, Secretary, si Investment and Economic Affairs Secretary. Siya po ang pangalan niya, si Frederick Go. Sinungaling ka, sir. Animal ka. O paano to?
So, fake news daw yung 1.7 trillion. Kaya pala fake news dahil hindi lang 1.7 trillion pesos ang nawala sa stock market natin, kundi, alam nyo po ba magkano? Kagabi lang po ito, mga kababayan ko, my God. Philippine Stock Exchange Market Capitalization nalagasan ng 5 trillion pesos mula noong 2024. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas official, patay ka dito, guys. So, fake news talaga yung 1.7 trillion, kaya pala dahil 5 trillion pesos mula noong 2024, my God, makakabangon pa kaya tayo dyan? Sa 5 trillion na yan. Wala na, bagsak na yung ekonomiya. Yan po ay source natin balita. Kagabi po yan, ha? Binalita kasabay ng paglindol diyan sa Surigao del Sur. Nako, tinamaan na naman ng lindol ang Pilipinas. Kaliwat ka ng lindol, 6.2 sa Surigao del Sur. Ngayon, pumutok yung bulkan ng Taal, pumutok din na ngayon ang bulkan ng Canlaon. My God, ginising na ang taong bayan. Tungkol sa kaliwat ka ng korupsyon, yung lindol, first time in the history, ha? Kaliwat kanan din ang lindol. Niyayanig na tayo, ginigising na tayo ng Panginoon, ng kalikasan. Sabi siguro ng Panginoon, ang tatanga nyo, harap-harapan na kayong niloloko, ayaw nyo pa rin pumalag. O ito, itinanggi ng Palacio de Pulboro na mayroong 1.7 trillion na wala. O dito tayo sa 5 trillion pesos. Sabi ng balita, sumadsad umano sa 5 trillion pesos ang nawala sa market capitalization ng Philippine Stock Exchange mula noong Disyembre 2024 ayon kay Cura Giduti, dating Investor Relations Head ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O paano yan, anak ng baka eh. Sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang sinungaling? Kayo. Mga nasa Palacio de Polvoron. Hindi na ho talaga tayo makakabangon pa, maniwala ho kayo. 5 trillion? Paano makabangon to? Kung ganito ang mga leader ng ating bansa, mga kurakot, walang alam, mga bubo, mga bugo, mga uplok, hanggang kailan ang inyong pagsisinungaling sa taong bayan? Mabuti na lang may mga political vlogger, may mga content creator, may social media, at nalalaman talaga ang totoo kung ano na po ang estado ng ating bansa, ano na po ang estado ng ating ekonomiya. Pucha, kahit ako naman investors, kahit local investors ako, hindi pa ako mag-i-invest dito sa bansa na sandamakmak na korupsyon. Pati mga leader, mga kurakot, at walang napakulong, pinalayas pa ang mga animal. Ano ang gagawin ng Pilipinas nito? Ito po, numero ho ito. Hindi lang po ito basta-basta numero. Ito po ay pulso ng ekonomiya ng ating bansa. Kung ang Presidente week, babagsak at babagsak ang Pilipinas, at ang kawawa dito ay ang mga ordinaryong Pilipino gaya po natin. Okay sila, mga mayayaman sila, mga kurakot sila. May mga sariling jet plane sila, may mga sariling chopper sila. Anytime, pwede silang aalis ng bansa. May mga offshore accounts sila sa iba't ibang bansa. Nilimas na nila ang kaba ng bayan. Kamusta naman kami? Kamusta naman tayo, mga ordinaryong Pilipino? Ano ang ating pag-asa? Ano ang mangyayari sa atin in the next 3 years? In the next 2.5 years? Na si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Ano ang kalagayan nating lahat? 5 trillion pesos, my God! Nawala sa Philippine Stock Exchange, sa stock market, capitalization. Paano makabawi niyan? Unang-una, yung kumpiyansa ng mga direct foreign investors, nawala na. Example na lang dyan, tama yung sinabi ni Madam kanina,
yung credit rating natin babagsak. What for example, yung South Korea, binawi mismo nila. Yung sana pautang sa atin. Nung malamang yung mga kurakot dito, sobrang dami na pati sa Palacio de Polvoron, Sandamakmak. Ni-withdraw nila, binawi nila. Kasi ang kasiguraduhan mo dun, ano? Bakit ako magpapautang sa isang bansa na kung ipautang ko ay kurakutin lang din? Paano nila mababayaran? At kawawa naman ang taong bayan dyan. Ang magpapasan tayo. Ito yung mukha ng gobyerno ni Bongbong. Mag-18 trilyon na ang utang ng Pilipinas. Mantakin mo ha. 18 trilyon ang utang ng Pilipinas. Ang palitan ngayon ng piso na kontra dolyar, almost 59 pesos na lang. 59 pesos na lang. 59 pesos na. Mataas na. Bakit? Kasi nga, yung ikot ng pira natin ngayon sa Pilipinas mabagal. Naghigpit ng sinturon yung mga negosyante. Kung konti na lang ang ikot ng pira sa loob po mismo ng ating bansa, gross domestic product, ibig sabihin yan, bagsak ang ekonomiya at magiging weak ang piso. Dahil wala nang tamang sirkulasyon ang pera natin. Hindi na po nag-invest, nagtatago na ng pera ang mga negosyante ngayon. Yan ang maliwanag dyan. Ang mga mayayaman hindi na nag-expand ng kanilang mga negosyo. Natatakot na dahil ang mga namumuno sa ating bansa ay mga kurakot. Kaya nga sabi ng mga yung ni Bongbong Marcos, yung ligasiya daw niya ay ang mga Pilipino magaling mag-English. Puta, pag sinasabi mong Marcos legacy, corruption yan. Mga kawatan yan yung Marcos legacy. O ngayon, walang alam ang Pangulo. Hindi niya alam paano solusyonan ang problema ng ating bansa. Natama dito si Claire Castro. Alam niyo po si Claire Castro, talagang anti-Marcos yan. Okay siya noon eh. Bumabanat siya kay Bongbong Marcos. Meron akong nakitang old video niya na tumatama siya sa mga banat niya na nangyayari na ngayon. Na lumabas sa banat niya, buplaks, bugo si Bongbong Marcos. Ang issue dito yung Maharlika investment funds. Putang, nasa na yun? Tingnan mo. Pakinggan natin yung aso ni Bongbong Marcos ngayon na grabe makabanat kay Bongbong Marcos noon. Ito talaga ang tunay na mukha ni Claire Castro. Anti-Marcos talaga ang hunghang. Nasaan ka, Claire? Ito, pakinggan natin si Auntie Grerering, oh. So, it's so sad na nangyayari to sa panahon ni PBBM. Oo. So, I hope, di ba, sana ito, Ano? makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay, talaga? Eh, syempre, Teka kasi lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya basta-basta? urgent anak nga. ng kagad. Urgent. No. Urgent. Ganon? Oo. Pikit mata? Dapat Babasahin basahin niya ito. muna, hindi naman pagkabigay sa kanya, pirma na agad. Ano yun? Bakit pa parang ang nangyayari ngayon, partner, especially itong sa mga lawmakers natin, parang sila yung nagiging lawbreaker. Di ba? Lawmaker na lawbreaker. Di ba? Partner, doon pa lang sa pag-certify na urgent ito, hindi na ito naaayon sa Constitution. Kasi mag-certify ka lang as urgent at pwede madaliin kapag ka meron tayo, pag may public emergency or yung kinakaharap mo na yung calamity. Ang nakakataka partner ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Tama kaya ang Claire Castro ni Malca. Okay sana yung okay na sana yung mga ganyan mong dati, banat mo dati.
tumama ka dyan. Talagang walang alam si Bongbong Marcos. Kaya ang resulta, bagsak ang ekonomiya. Mga lawmaker daw ngayon, mga lawbreaker. Putya, okay yung mga banat mo noon, Claire Castro. Nabusalan ka, nabili ka, kaya nag-iba yung tabas ng bibig mo. So certified anti-Marcos talaga itong si Claire Castro. Huling-huli siya sa bunganga niya. Kitang-kita ho. Ito yung refleksyon Ito yung totoo. Walang alam talaga si Bongbong. Kasi kung may alam si Bongbong, putsang ina, bagsak na tayo ng 5 trillion. Walang nakulong na mga kurakot, mga lawbreaker yung lawmaker. Nasaan yung mga kaso? Yung Saldico pinatakas. Martin Romualdez, tumakas na rin yun. Wala na rin yun si Martin Romualdez. Si Estela Quimbo, tumakas na rin yun. Ano na ang mangyayari sa Pilipinas? Militar, wala ka na maasahan. Si Browner, meron ding issue sa corruption. 15 billion pesos. Ghost projects. So saan pupulutin tayo? So ano ang gagawin ng mga Pilipino? Ito, may panawagan si Kiko Barsaga ngayong araw. Mamayang gabi daw, lulusob na sila dyan sa Forbes Park. Pero, alas 10 daw yun ng gabi. Bakit gabi, Kiko? Pero ito, meron po kayong sasamahan ngayong araw, ngayong umaga. Kasi hanggang alas 10 pa naman, meron pong grupo dyan sa Raha Sulaiman, dyan sa Maynila. Lunita rin po ito Di ba? Pakinggan po natin itong kaibigan natin. Ito na yung maasahan natin, mga ordinaryong Pilipino. Ayan, good morning and good afternoon and good evening sa lahat ng mga Pilipinong nagtatanong kung saan yung venue ng ating rally gaganapin sa October 12. Dito po sa Raha Sulaiman Park po. So kanina po, dinlet ko po yung aking unang pinost na video dahil hindi po naging complete details ang ating mga sinabi. So sa lahat po ng Pilipinong ayaw na at pagod na sa korupsyon sa ating bansa, dito po ang ating venue sa Raha Sulaiman Park po. Bukas po, dito po tayo magtitipon-tipon. Nakahanda na po ang ating sound system at ang ating stage doon para sa gaganaping rally bukas. So yung mga tao nagtatanong kung bakit daw magkaiba ang post namin ni Kiko Barzaga, dahil yung kay Kiko Barzaga po na post ay nasa Forbes Park. Okay. So, ang mauuna po ay dito po sa Raha Sulaiman Park po. After po dito, pupunta si Congressman Kiko Barzaga doon sa Forbes Park para po maintindihan ng mga Pilipino na kung bakit nagtanong sila kanina kung bakit magkaiba yung announcement ni Kiko Barzaga pati yung announcement ko po. So, dito po ay umaga po tayo. Bukas po, after po din dito, pupunta naman po si Kiko Barzaga doon sa Forbes Park. So, para po maintindihan natin, makikita po doon sa post ni Kiko Barzaga na 10 PM po ay nasa Forbes Park po siya. So ito po ang venue ng October 12 na Rally People Power dito po sa Raha Sulaiman Park po. Dito po tayo magtipon-tipon bukas po sa lahat po ng taong ayaw na sa korupsyon, sawa na sa pamumulitiko at pagnanakaw at pagpapahirap sa ating Pilipino. Magsilabas po kayo ng sabay-sabay sa inyong mga bahay at dito tayo magtungo sa Raha Sulaiman Park. Mabuhay ang Pilipino at alisin ang korupsyon sa ating bansa. Sa Raha Sulaiman, malapit po yan sa Lunita pa rin po yan, malapit dyan sa TAF. Doon po yung Raha Sulaiman kasi naalala ko po yung Raha Sulaiman noong pagka-upo ni Tatay Digong sa pagkapangulo noong 2016. Grupo po namin yung pinakauna-unahang sumisigaw na to support war on drugs sa kay former President Duterte. Kami yung pinakaunang grupo, 2016, na sinusuportahan namin yung war on drugs ni Tatay Digong. Ngayon naman, ayan, dyan po, magkita-kita. At alam nyo po, may trivia ako sa inyo. Kasama po namin si Nino Barsaga noon. Sa rally sa panahon ni Tatay Digong. Ano yun, Nino Barsaga na yan. Na ngayon naman, yung pinsan niyang si Kiko Barsaga, galit na galit naman sa kay Bongbong Marcos at nagtatawag na nga ho ng people power. So mukhang tayo-tayo na lang ang maasahan. Yung mga generals, Armed Forces of the Philippines, mukhang malabo. Kapit lang, bagsak ng ekonomiya, maraming mga dilubyo ngayon, lindol, putok ng bulkan, baha. Kaya natin to, mga Pilipino. Magandang umaga po, magandang araw po sa ating lahat. Bisdak Pilipinas!
God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.